Update po sa ating kulungan ng baboy mga kaprobinsya, oh. Yung mga baboy natin nandito na. Yung mga babae nalipat natin sa kanilang paruwing pen. At yung isa dito malapit na siyang mga anak. Mga ilang araw na lang siguro mga anak na to. At sana po marami yung kanyang anak. Tingnan niyo po, yung ari niya nagsimula na mamula-pula, oh. Pula-pula na, tapos nagpahubag na ba? Namaga na. Dek, bigyan mo ko na maraming big ha. Yung similya na iniay natin sa kanya ay Red Durok from Makulod. At yung sunod na mga anak, mga ilang araw lang yung pagitan sa kanila. Yung isa dito, 2 linggo siguro yung agwat nila. Ito po. Pero hindi ito po iay. Natural lang. Pinakasahan natin ng barako. At wala na pong problema yung ating mga inhang baboy dito. Kasi may kanya-kanya na silang paruwing pen. At hindi na katulad dati na nilagyan pa natin ng mga kahoy dito, mga dos-dos. Tibay, oh. At effective yung ginawa natin. May mga paruwing pen sila. Subukan na po natin. Yung una nawala silang paruwing pen. Ito, oh. Palagi may maapakan sa kanyang mga anak. Nung una nawala pa tayong paruwing pen. Pero nung may mga paruwing pen na tayo dito, yung 3 nating baboy walang naapakan sa kanila kahit isa. Success po yung ginawa natin. Yan po ang pangatlo. Pag mga anak yung isa, mga 3 araw lang siguro yung agwat, mga anak naman to. Pero yung anak niya dito nasa mga kwan lang, 7 hanggang 9. Hindi pa siya nakapanganak ng 10. Yan po ang ating mga alagang baboy dito. Masaya po tayo habang nakita natin yung improvement sa ating area dito. Yung mga ginawa natin, yung ating kulungan ng baboy, improve na po natin. Yan. Wala na silang kahirap-hirap kahit sila ay mga anak. Tapos yung nag-alaga dito, yung nasay na tagalinis, hindi na rin mahirapan kasi may power spray na tayo. Pero ngayon ay burn out, so mano-mano lang yung pagtrabaho dito, paglinis ating kulungan. At dito po sa kabila na kulungan natin, dito po natin ilagay pag sila ay mawalay po sa kanilang mga anak. Ilipat lang natin dito yung kanilang paruwing pen at dito naman natin ikabit. So palipat-lipat lang yung paruwing pen natin. At may mga bracket na po na nakaabang. Yan, bracket. Para kung sakaling mga anak sila, tapos iwalay natin sila sa kanilang mga biik, tanggalin naman natin yung paruwing pin dyan, tapos ilipat natin dito. So naka-minus gastos tayo. So ang mangyayari dito, bawat isang baboy may kanya-kanyang paruwing pin. Pero yung dalawa natin dumalaga dito, wala pa silang paruwing pin. Pero kung sakaling sila ay mabuntis, magpagawa tayo. At dito natin ilagay naman dito. Siguro ang kasya dito nasa mga 7 na paruwing pin. 4 yung may nakaabang na ng mga bracket. So dito siguro 3. Mag-produce lang tayo ng mga biik, tapos wala na naman tayong area para magpatining. Ibenta lang natin yung mga biik or panglitsyon. Yan po ang ating gagawin dito. Yung mga alaga natin, patuloy sila sa pagdami. Yung mga pabo natin, may mga season naman tayo ng pabo ngayon.
palagi po kami nagtatay ng pabo at saka pato. Lalo na pag wala ako dito mga kaprobinsya, pato po yung kadalasan nilang ulam. May mga sisiw pa doon, oh. Sisiw ng pato. May pabo din. Mga naglimlim pa, oh. Uy. May kakapisan ng mga pabo. Dito parang mayroon din. Oh, mayroon din, oh. Matapang yung pabo. Dari sisi, oh. May pa rito. Sisi ng pato. Itlog ng Bengala. Pinalimliman namin. Uy. Ngayon po, wala na pong sawa na bumisita dito sa ating area. Hindi na po sila nabulabog. Pati bayawak, wala na po tayong nakita dito. Pero dito sa amin maraming mga bayawak at saka sawa. Kasi malapit tayo sa mga masukal na area. Tapos marami sila makain kung sakaling dito sila bumisita. Yung magansa natin na mga sisiyo, palagi dun sa labas. Dun sa sapa pumunta. Yan po ang delikado pag may malakas na baha. Baka anod. May isang pato pa, oh. Naglimlim sa ilalim ng ating kambingan. Try natin kung mapisa ba yung kanyang mga itlog. Si Rigo daw parang si Bugi. Napakagwapo ng kanyang katawan ba. Yung mga kambing natin, oh. Taganagin ko sa Hibana. Hibana, di gwapo rin yung mga anak, oh. Yung isa nating kambing na blackhead, hanggang ngayon hindi pa siya nanganak. Yung tatlo dun, oh. May yan, yung tatlo. Yung lima, parang isa lang yung nanay, oh. Nakakaaliw tingnan. Kahit tatlo yung anak niya mga kaprobinsya, pero lusog pa rin. Parang dapol yung isa, oh. Yung mga kambing natin dito na maarte, oh.
Ayaw makipag-agawan doon ng pagkain. Gusto nila sa kuan lang. Baldi sila kumain. Nakahiwalay. 3 na sila. Nung una 2 lang. Ito lang si siya daw? Butsukoy at si Kulot. Di naman nakulot ron. No, puro mga Uli anak. wiri-wiri daw po niyan kan. Puro lalaki. Anak ni Kali orange brown. Yung brown no. Marami tayong lalaking kami dito. May mga maliit pa na mga lalaki. Ito po, mga gwapo to mga kaprobinsya. Mga buwirit. Mabilis lang umakit. Mga anak ko ni George. Sino lo siyang daw? Kabasog talaga na. Baligyan na to na. Ka! Siya na ba isog-isog? Okay, mo kadoon na masalo ang isok. Hawanan gini ha? Sa linisan natin to. Gusto ko. Baligya tagkanding dito kaya na sa. Sa okay. Nagkaon na inahan ko ito ganyan. Yung bako sa puso diyan. Yung mga ibon natin mga kaprobinsya oh. Para kinain nila yung kapwa ibon, pinatay nila oh. Kunin natin yan, sayang po. Naubusan na po tayo ng kulabutan ba. Wala silang libangan, wala silang magawa. Ito yung dinali nila oh. Yan. So ang gagawin natin, lagyan natin sila palagi ng mga dahon, yung mga talbos ng kamote, kamuting bagay, para may libangan sila. Pag wala silang libangan, yung kapwa ibon nila yung pinagkitahan nila. Tapos wala na po tayong kulabutan. Yan, yung buko-buko ba ang tawag sa amin. Magkuha tayo ng dahon ng kamote.
Yan to. Pag may dahon dyan sa loob, so hindi nila maisipan na pagdiskitahan nila yung kapwa ibon nila. Yung dahon yung palagi lang kinakain. So kailangan ko na may dahon sila palagi. Talbos ng kamote, talbos ng kamuting bagay, pwede kangkong. Paborito din nila yung kangkong. Pag may asula, paborito din nila yung asula. Malakas din silang kumain ng asula. At yung ating mga rabbit, mga kaprobinsya, bigyan din natin ng talbos ng kalay. Kasi nagsimula na po sila dumami. May maliit oh. Napakabilis lang dumami sa mga rabbit. Pag paramihin natin to, yun po ang targetin natin na dumami sila. Napakabilis na dumami. So sa ngayon, hinayaan lang namin sila dito, binigyan lang namin ng pagkain. Isa to sa mga paborito nilang pagkain. Talbos. Pero hindi pa namin naayos yung aming bako dito. Labas-pasok pa yung mga rabbit natin. Pero hinayaan lang namin sila na makapasyal sa labas. Yan po. So, hello. How are you? Lalim oh. Grabe. Ang lalim mga kaprobinsya. Yung bakod namin dito, kahit anong ayos pa namin, humanap pa rin sila ng paraan para makalabas. May isa pa. Yan. Ilang hits lang yung rabbit natin dito. Pero at least nakita natin na nagbreed pa rin sila. Hindi lang baboy yung alaga natin dito mga kaprobinsya na malapit ng mga anak. Pati yung baka natin. Siguro halos magkasabay sila sa ating baboy doon na mga anak. Yung pula nating baka. Si Pugi yung nagkasa sa kanya. Pag may anak siya dito, yung anak niya ay isa sa mga alaala ni Pugi dito sa ating area. Yung una niyang anak, napakalaki yung tiyan niya. Ngayon po mukhang maliit lang. Pero sana magmana din kay Pugi yung kanyang anak at saka din lalaki. Pangarap lang natin yung lalaki. Malaki na yung ari niya. Mabait siya mga kaprobinsya, nagpahimas lang. Hindi siya katulad kay Basya at sa ating baka na si Bitang. Si Bitang matapang. Hindi tayo makalapit. Yung baka na to, napakabait po niya. Dati po, nung nanganak siya, may kasabayan din siya na nanganak din. Pero paglapitan siya ni Tanggol dati, lang, okay lang siya. Pag magkikain sa kanya yung baka natin na si Tanggol, okay lang siya. Ang lanta ng mga kaprobinsya. So sana po mag-success tayo sa ating mga project dito, sa ating mga alaga. Siguro linggo lang yung hintayin natin at mga anak na siya. Yung baka po lumagpas po siya sa 9 na buwan mula sa pagkasta bago mga anak. Yan po ang update sa ating alagang baka dito na pula. Malapit na siya mga anak. Siguro next week mga anak na siya. At sana magandang klase yung anak niya, magmana kay Pugi. May iba tayong mga baka dyan, hindi tayo sigurado kung buntis ba o hindi. So sa sunod ng mga linggo ipacheck natin ng technician katapusan ng Marso o kung kailan yung schedule. Si boss Usilito Ambos po yung kausap natin, may kaibigan siya na technician. Ipacheck na yung kanyang mga alaga. So yung sa atin ipasabay lang natin. Sa mga hindi po nakapanood sa una namin mga video, may karo na kami, kalisa, yung karosa na may gulong para kay Palo. At ito naman si Rambo, pagawan din natin siya ng karo para masanay siya habang maliit pa. Si Palo, hindi pa siya sanay, pero okay na po nung sinubukan namin si Palo. Pinahila namin sa kanya yung karo at kinarga namin ng kumpay na dahon ng tubo. So ang hinihintay namin dito ngayon na mga anak, yung isa nating kambing na blackhead kasi malaki yung tiyan niya, tapos yung isa nating kalabaw na si Jean, at yung pula, at yung ating baboy. So sino kaya yung mauna sa kanilang apat? Bisitahin natin si Rigor dito at si Marites. Si Rigor mga kaprobinsya, nasa 2 buwan na.
Matapang to. Yan po. Upgraded na yung baka natin. Pero gwapo siya. Kahit native lang yung nanay. Oh, nanuwag agad. Nungay na yun, oh. Ayaw, got. Main siya ng dahon ng niyog. Sabi ni Jojo, Pogi Junior daw. Perigor. Gor. Kaon di siya, ano? Yung pinapakain namin sa ating mga alaga, dahon lang ng tubo. Nag-harvest po dito sa amin ng dahon ng tubo. Yung malapit lang. Yung mga dahon na to, pag ibigay ito sa ating mga kambing, hindi ito atrasat. Nitili yung nanay ni Rigor, oh. Maliit. Siya yung pinakamaliit natin na bakal dito. At saka siya yung pinakanitin. Hindi po natin siya ibinenta kasi magaling po siya mag-alaga ng mga anak. Nagsilupara naman yung mga bingala natin. Yan, bili naman si Rigor. Dahil si Rigor ay isang lalaki, alagaan lang siya natin dito. Remembrance po siya ni Pugi. Itong si Basya, matapang to. Hindi ako magkumpiyansa sa kanya. Yan, kahit native lang, maraming gatas si Basya. Basya native lang, pinakasalan natin ng magandang klaseng baka at gumala din yung resulta. May anak siya na babae, si Marimar. Hindi pa naglandi, pero subukan po natin yan na palabasin. Tapos ipaamoy-amoy natin kay Limer para ganahan si Limer ba. Lingaw natin yung Rigor ba, Mudidi. Hindi nga pure feeds yung pinakain namin kay Rigor. May halong kupramil, hindi katulad ni Tanggol dati. Pure feeds yung binigay namin kasi matagal na ubos yung gatas ng kanyang nanay, pero napakaganda ng katawan ni Tanggol. Grabe. Na parang tumalon si Basya, lalo na pag umabot siya ng 3 buwan. 2 buwan pa lang si Rigor, pero ganyan na siya dumidi. Pero pag umabot siya ng 4 na buwan at kalahati, iwalay natin siya kasi kawawa yung nanay niya pag hintayin pa natin na umabot ng 6 na buwan bago natin iwalay. Buti lang, hinayaan lang siya na dumidi. Si Marites, oh, malakas siya kumain ng dahon ng tubo. Tapos yung paborito niya, yung matatamis na parte. Relax lang. Wala na tayong asula ngayon dito mga kaprobinsya. Mula na itinigil natin yung ating asulapan dito. Doon kami nag-alaga ng asula. Hindi nabuhay yung asula doon. Bigla lang mawala.
Yan po ang pinagtaka namin. Maganda sana yan ipakain sa ating mga ibon. Kinain siguro ng palaka. Diyan wala. Dito wala na rin oh. Ginawa ng lubluban. Dito oh. Dati marami pa dito. Andito naman yung ating mga alaga na bingala. Sa mga nakaraang video po natin, binawasan po natin sila. Sinubukan natin na magluto ng bingala, adobo sa gata. Masarap naman, hindi siya malangsa. So goods lang mga kaprobinsya. Ang maganda sa kanila, napakabilis dumami. Ang disadvantage lang, kahit saan saan lang mag-itlog. At saka napakaingay. May mga post FB na makikita natin, sabi nila bantay daw to ng farm kasi maingay sila. At saka pag makakita daw sila ng mga maliliit na ahas, parang pinatay nila. Yun po ang sabi nila. Nung wala pa tayong bingala, marami nag-request na mag-alaga din ng bingala. Pero dito sa akin okay lang. Nakakuha na tayo ng idea kung paano sila alagaan. Sarap ng ulam. Ginataang gulay. Para pasinaw sa lawas. Kaya magnaw. Sirok kape man din. Pagkaman to kado kaya man itong bisita ni uli ma. Ya, marawag mapigil po dahil ko alwa puso sa ibalik. Panihapon. Hinga on matago tan problem niya. Tak na ay. Full palpa po dito. Pas bong aja. Tak terbuka. Marami pong nagtanong kung nasaan na daw si Pare at si Budpasser. Budpasser, busy. Busy sa negosyo. Si Pare, busy din. Doon sa bundok. Di ba daw? Ay di. Buntang. May nagigani alaw tayo. Kami na para sa pokba.
sa baguli eh. Oy, abi na mo busy dito Hana? Busy na Busy yun. yun. Oh, tingnan niyo po oh. Oh, Busy na yun. Bro. bila mo busy. Yung pagpro. Ah, Ikan. ikan. Yung pa na grupo. Anong kita mo, bro? Right na? Bro. Eko. Masa? Umaras. Kapay ko klaro. Kila. Saman imo na pong kukukan? Bro, mata ka to baryo. Yeah. Dito ka. Kukuka na yun. Mga hukok. Dito ka. Dito. Yung kaya katulog ka niyo. Mapuslan pa.